Magandang umaga po sa ating lahat. Ihanda po natin ang ating sarili sa pag-uumpisa ng ating pananambahan. Pinapaalala po muli sa bawat isa na manatili po tayong nakamute kung hindi po tayo kinakailangan magsalita. Ini-encourage po talaga natin na mag-on po ang video kung kaya naman po ng internet ninyo para kahit po virtual ay nakikita po natin ang bawat isa. Muli po, magandang umaga po at ihanda po natin ang ating sarili sa pag-uumpisa ng ating pananambahan. Now is the time to worship the Creator of heaven and earth. Now is the time to glorify His name. Now is the time to sing our hearts out. Now is the time to surrender everything and worship the one and only God. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo ay magagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin, at Diyos na walang kupas. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay, sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Mapalad na masasabi, ang sa iyo'y magtiwala, hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila. Sama-sama po tayong umawit ng ating pangbukas na awit. The splendor of the King.
Kaawain Diyos, ang aming mga kasalanan ay napakabigat, hindi maitatago at napakalalim ang pinagmulan. Patawarin mo po kami na ngayon ay sama-samang dumudulog. Nakikita mo ang aming mga puso at anumang karumihang laman nito ay batid mo. Palayain mo po kami sa mga nakaraang di na namin mababago. Buksan mo sa amin ang pagkakataong magbago at igawad mo sa amin ang awa upang lumago kami sa iyong wangis at imahe. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang liwanag ng sanlibutan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo rin kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming mga kapwa, sa aming pamilya, maging sa mga mahal namin sa buhay. Pinipilit namin, Panginoon, na maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kasamaan dulot ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa iyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagawa naming kasinungalingan ng aming mga dila. Patawad po, Panginoon, sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at maging ang nilalaman ng aming mga puso. Patawad po sa panahon na minsan ay di rin kami nakakatulong sa mga kapatid naming nangangailangan. Nawa po, Diyos, ay pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na puso at malinis na kalooban. Gayon din ang isip at diwa upang patuloy na makasunod sa iyong mga kalooban. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan. Patuloy na bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang amin po mapaglabanan ang kasamaan na ito. Bigyan mo rin kami, Panginoon, ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat din sa buhay na patuloy na pinagkakaloob mo po sa amin. Ang lahat ng ito ay amin pong patuloy na itinataas, idinadalangin, ipinagpapasalamat na mayroong kapakumbabaan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay napapanahon na sa Balitang Kapatiran. Sa linggo pong ito ay may mga kapatid po tayo na magdiriwang ng kanilang kaarawan. August 31 po ay magbe-birthday ang ating elder Leo or June Sardenia Jr. At September 2 naman po ay birthday ng kapatid na Grace Rodanilla. Isama po nating batiin ang ating mga kapatid na kahit di po natin nakakasama. Kung naalala niyo po si Sharina or Chinchin Anunuevo, birthday niya po ng September 1. Birthday din po ng kapatid na Isabel Laisico, anak po ng ating kapatid na Ismael Laisico. At ang asawa po ng ating kapatid na Edith na si Kuya Raniel ay birthday po ng September 4. Awitan po natin sila ng birthday song. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagkalat ng mahalang buhay. Para naman po sa ating regular schedule, wag po nating kalimutang daluhan ang mga sumusunod. Ang Sunday School po ng UCM ay mamayang alas 3 ng hapon. CWA po ay Thursday, 7 p.m. CEN every other Friday, 8 p.m. CYF Saturday, 4 p.m. CEF Saturday, 8 p.m. KCKC and Junior CYF Saturday, 2 p.m. Meron din po tayong midweek Bible study na patuloy nating ginaganap every Wednesday at 7 p.m. Ang lahat po ng sumapit ang kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin ay maaari pong mabigyan ng pagkakataon mamaya bago ang pangwakas na panalangin. Gumaling sa karamdaman o may mga nais. Sa pamagitan po ng pagtatype ng message sa ating chat box habang inaawit ang pangwakas na awit. Yun lamang po at tayo po ay magpapatuloy na sa panalangin para sa mga bata sa pangunguna ng Board of CE. Tayo po ay lahat ay manalangin. Kung meron po tayong mga kabataan, naririnig po ako? Kung meron po tayong mga kabataan na kasama natin, ay lay hands natin yung ating mga kamay sa kanila. At kung wala man, ay itaas natin lahat sa panalangin ang mga kabataan natin ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Tunay po, Panginoon, na kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Napakaganda po ng umaga na bigay mo po sa amin. At ikaw, Panginoon, ay nagpapatunay kung paano mo kami binibiyayaan, paano mo kami binibigyan ng pag-asa, paano mo kami minamahal. Nararamdaman namin, Panginoon. Nararamdaman din namin, Panginoon, yung init ng pagmamahal mo sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang mga kabataan namin ngayon. Sabi nga sa aming, ito yung pinaka-vulnerable, isa sa mga vulnerable na mga sektor ng mga kabataan ng sektor sa aming lipunan, Panginoon, dahil hindi nila alam kung ano yung gagawin nila, hindi namin alam kung ano yung paano namin sila ipapamper. Pero Panginoon, ikaw yung nangako sa mga kabataan na ito. Ikaw ang nangako sa mga bata na to na iingatan mo sila, poproteksyonan mo sila, bibigyan mo sila ng wisdom, iaalis mo sila sa mga harmful na pwedeng mangnakit sa kanila. I-guide mo sila, Panginoon, at sa kanila mo higit sa lahat ay sa kanila mo inihantulad, Panginoon, ang kaharian mo. Na kami mga matatanda ay dapat maging katulad kami ng mga kabataan, na mga batang ito, na yung batang patuloy lang na nagtitiwala sa iyo, na patuloy lang na nagde-depend sa iyo. Lord God, ipinagpe-pray namin na ang mga kabataan to, wag mong alisin sa kanila yung ganitong feeling, Lord, yun yung ganitong longing, Lord, na sa iyo lang sila magtitiwala. Dahil ikaw yung dakilang ama ng mga kabataang ito. Ikaw yung dakilang
Ama na nagpo-protection sa kanila. Ikaw yung dakilang Ama na nagbibigay, nagga-guide sa kanila sa lahat ng buhay na ito. At Panginoon, tinatanggap namin at kiniklaim namin yan sa mga buhay ng mga kabataang ito. At gagawin mo ang mga kabataang ito na nakakakilala sa iyo, na magiging blessing, Panginoon, sa community, magiging leader ng iyong iglesia, maglilid, Panginoon, ng mga susunod na generation, Panginoon. And we declare that, Lord, sa mga kabataang ito. And also, I also pray, Lord, dun sa mga magulang ng mga batang ito o yung mga tagapag-alaga ng mga batang ito. Lord, give them wisdom, Panginoon. Paalalahanan mo sila, Panginoon, na kailangan ng mga kabataang ito na sila ay makakilala sa iyo. Na kailangan ng mga kabataang ito na sila lang, na ikaw lang ang makakatulong sa henerasyon na ito. Na kailangan ng mga kabataan na ito na i-sustain yung mga pangangailangan nilang physical, Panginoon. At alam ko, Panginoon, kung paano mo minamahal ang mga kabataang ito, ganun mo din mamahalin yung mga magulang at tagapag-alaga ng mga kabataang ito. Kaya, Panginoon, patuloy kaming umaasa sa iyo, patuloy kaming tumatawag sa iyo, Panginoon, at alam namin na ikaw ang nakakaalam ng bawat isa, ng mga pangangailangan ng bawat isa. Kaya muli, marami pong salamat, patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin pinapasalamatan, at ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsitungo at tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Muli mo po kaming tinipon sa isang napakagandang umagang puno ng mga pagpapala at pag-ibig na nagmumula po sa iyong wagas na pag-ibig. Dinadakila po namin ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Hindi nagkukulang bagkos umaapaw pa po dahil di man namin hinihiling ay ipinagkakaloob mo pa rin po sa amin. Tunay na dakila ka aming Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri at papasalamat mula sa aming mga abang puso. Dalangin po namin, Ama, ang iyong lubos na kapatawaran sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkakamali, sa aming pagdududa, at sa aming mga kamalian sa iyong harapan. Nakikita mo po ang aming mga puso at kaluluwa sa mga sandaling ito. At alam po namin na hindi kami karapat-dapat sa iyong pag-ibig at sa iyong pagpapala. Kaya't patawarin mo kami, O Diyos, nang sa gayon ay marapat kaming makapanambahan sa iyong harapan po ngayon. Forgive our sins, O Lord. Cleanse us with your forgiving heart and make us worthy of your love as we come into your presence, Lord Jesus. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, inilalapit namin ang aming bansa sa umiiral na pandemya ngayon na mayroon pang bagong variant na sumusubok sa aming mga buhay at pananampalataya. Inihiling po namin na ang iyong makapangyarihang mga kamay ang siya nawang humipo at kumilos, hindi lang sa aming bansa ngayon, pagko sa buong mundo na ginugupo ng COVID-19 na ito. Madami na pong nawala sa aming mga mahal sa buhay at patuloy na umaagaw ng iba pang mga buhay sa ngayon at nagdudulot pa ng pagkakasakit sa mas marami pa namin mga kapatid. Ang iyon nawang pagpapagaling sa bawat isa na may ganitong kalagayan o may iba pang karamdaman sa mga sandaling ito. Hindi man namin masambit lahat ng kanilang pangalan ay kilala mo sila, Panginoong Diyos. At inidinadalangin namin po ang kanilang kagyat na kagalingan ngayon sa lahat ng kanilang mga sakit, at sa kanilang mga nararamdaman. We'll believe in thee, O Lord, at alam namin na hindi mo po sila pababayaan at pagkos ilalapat mo sa kanila ang pagpapagaling mula sa iyong makapangyarihang mga kamay. Heal them, O Lord. Heal us all, O Lord, we pray. Sa aming gobyerno na siyang nangunguna sa patutunguhan ng aming bansa, sa aming Pangulo at sa lahat ng nangunguna sa aming bayan, pagpalain mo sila, Panginoon.
Pangunahan mo po sila at hipuin mo po ang kanilang mga puso't isipan nang sa gayon ang maganda, maayos, just at maunlad na bansa ang kanilang gawing goal at misyon upang matamasan namin ang isang napakagandang bukas para sa aming bawat Pilipino. Bless them all, Jesus, and touch their hearts always to move our country to a better future. Inilalapit namin ang bawat dasal, bawat saloobin at hiling ng aming mga puso, Ama. Ang aming mga problema, mga kabigatan ng aming mga puso, iyon nawang dinggin at pagpalain ng mga ito. Ikaw ang nakababatid, Jesus, ng kung ano ang best para sa bawat isa sa amin. Ipakita at iparamdam mo sa amin kung ano man ang iyong kasagutan sa mga ito. Ikaw nawa, Ama, ang siya pading manguna sa bawat buhay namin, O Lord. Grant us your perpetual guidance always, O Lord. And may your loving kindness be our light in all the paths we are treading. Aming inilalapit, Jesus, ang aming pananambahan ngayong umaga. At may be in our midst, O Lord Jesus, today. Ikaw nawa ang sumapuso sa bawat isa sa amin. Mula sa mangunguna sa aming pananambahan, sa magdadala ng mensahe, hanggang sa mga makikinig at makikibahagi sa aming mga pagsamba ngayon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pagpapala na sa gayon ang iyong salita at ang iyong tunay na mensahe ang siyang maramdaman namin ngayon at kikilos sa aming buhay. Fill us with your Holy Spirit, O Lord, and move us. Ikaw, O Diyos, na napagtagumpayan ng kamatayan, ikaw din, O Diyos, ang marapat na aming sambahin at papurihan, aming iniaalay ang mga ito kasama ng aming mga buhay. Itinataas namin ang lahat ng ito sa iyong matamis na pangalan. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Marcos 6:7-13. At ganito po ang sinasabi. Tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At pinagbili ng, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera.
Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Awitin po natin ang Gloria Patri. Ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Dapat po ngayong linggo po ang maghahatid sa atin ng mensahe ay ang Pastor Rodi Tigas. Ngunit alam naman po natin na sila ay may karamdaman. Kaya patuloy po natin silang isama sa ating mga panalangin. Ngunit salamat po sa Panginoon sapagkat ang ating Pastor JT, Pastor Rodolfo Tigas Jr. ay pinaunlakan tayong magbahagi ng kaniyang salita. Kaya tayo po ay maghanda sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon sa pangunguna ng ating Pastor Rodolfo Tigas Jr. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Good morning. Sa pagdiriwang po ng Mission Month ay salamat po sa inyong pag-invite sa akin at sa ating mensahe po ngayong umaga mula sa pagbasa sa Marcos Kapitulo 6, talatang 7 hanggang 13. Again, that is Mark chapter 6 verses 7 to 13. Ang title po ng ating sermon ay Anong Baon Mo? May makilala po akong tao na mahilig magbaon. No? Sa Pilipino, tayo daw po ay mahilig magbaon ng sili. Itago natin sa pangalang sili. Ang sili po ay silipin. Mahilig pong pumunta sa mga handaan na may dalang sili. Pangalawa, may mga tao pong mahilig sa pagkain. Yung po yung tinatabihan ng mga bumabiyahe o kaya nasa camping. Kaya pag merong tao na may dalang pagkain, ito po ay paniguradong laging tinatabihan ng may hilig din sa pagkain. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, kami nagpapasalamat at hinihingi ang bendisyon at pagkapala ng Banal na Espiritu upang kami tulungan na maunawaan ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa po natin ay may konteksto kaugnay sa pagpapahayo ni Jesus sa mga alagad. Ito po ay malapit sa atin dahil tayo po ay mga alagad ni Kristo na tayo ay pinapahayo ng Panginoon by twos. Hindi niya pinahayo individually, pero pinahayo niya tigda-dalawa. At pangalawang konteksto po na makikita natin sa binasa, binibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo ang mga alagad na magpalayas ng masamang espiritu at magpahayag ng kaligtasan sa marami. So kasama po rito yung pagkapagaling sa mga may sakit. Pangatlo,
meron pong instructions at dalawa po yung malinaw na pangunahing instructions. Unang instruction ay magdadala ng mga bagay na yun lang ang pwedeng dalhin. Pangalawang instruction na yun ang nauna, ano ang mga hindi dapat dalhin. So sa ating pong paglalakbay, malinaw na tayo ay may mga dala-dala pag tayo mabiyahe. Binibilang pa natin yung bagahe, kung ano yung mga dala natin. So, ngayon po umaga, pag ninilayan natin yung baon natin sa paghahayo sa mission, anong baon mo? Una po, tingnan natin yung mga bagay na hindi kailangan dalhin, sabi ng Panginoon Kristo. Kung babalikan po natin ang sinabi sa Marcos chapter 6 verse 8, at pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, huwag kayong magdala ng pagkain, bag o pera. So malinaw po, no? Huwag magdala ng anuman, maliban, so may exception na pwedeng dalhin. Tungkod. So matindi po yan, no? Mamaya tingnan natin ano ibig sabihin ng tungkod. Pero ang hinighlight po dito ay ang mga hindi dapat dalhin. Huwag magdala ng pagkain, patay, ang madaling magutom. Huwag magdala ng bag, patay, yung mga hindi makalakad kung walang malaking daladalahin. O pera, patay ang mahilig bumili sa tindahan. No? So, ito po yung mga hindi dapat dalhin pag tayo humayo sa mission. So, una pong tingnan natin sa mga hindi dapat dalhin, akin pong binigyan ng mga ilang salita. Unang salita na hindi dapat dalhin, kasama dun sa mga hindi dapat dalhin ay chichirya. So, letter C, no? Tayo po ay madalas magkaroon ng comfort sa mga kutkutin. Parang sa lakad natin hindi tayo makabiyahe ng walang chichirya. O kaya hindi makapag-karoon ng session ng Bible study kung walang chichirya. We are putting our comfort sa pagkain. At sa mission, may malinaw na sabi, huwag magdala ng pagkain. Kasi may mga pagkain na minsan doon nasa sentro yung ating enerhiya o doon nasa sentro yung ating lakad at hindi doon sa mission. Pangalawa, na magandang tingnan. May mga tao na hindi makalakad ng walang dalang bag. Gamitin natin yung isang malapit-lapit na salita dito, closet. May mga tao na pag lumakad, parang fashion show. Kailangan kompleto ang damit, kompleto ang gamit. So sa isang mission, mukhang hindi ito isang fashion show. Ang mission ay napakasimple, pero may magandang balita. Kung kaya't yung hahayo, hindi kailangan isang modelo na lahat ng klase ng damit ay pwedeng dalhin. God is looking at you in your heart and the people are looking and listening to your words, not judging on what you are wearing. So napakahalaga po ng mga kapatid, no? We don't have to bring our closet. Pag dinala natin, bagahe lang natin yan. Minsan nagiging bagahe pa natin. Instead na advantageous for the mission. Pangatlo, na letter C, don't bring excess cash. Yung letter C, no? Pangatlong letter C, cash. Kasi minsan, ang itataas natin o nagiging Diyos natin yung pera. Instead na yung Diyos na tumawag sa atin for the mission. So, inisip ko nung araw, binanggit ng Panginoong Yesus na huwag magdala ng pera because hindi naman ganun kakailangan ang pera. They are traveling by walking. So, money is just an excess. So, sa panahon natin ngayon, ang konteksto nito ay ang pagdadala ng excess cash. So, mga kapatid, tatlong bagay ang hindi dapat natin dalhin: cash, closet, and ano po yun? Chichirya. Huwag ilagay ang tiwala sa mga daladalahin natin. Kaya po hindi pinapadala ng Panginoong Jesucristo because we are putting our comfort doon sa tatlong C na nauna. And
Sinabi ng Panginoong Hesus yun dahil may gagamitin siyang tao upang magbigay sa iyo ng pagkain, upang magbigay sa iyo ng damit, at upang magbigay sa iyo ng mga pangailangan mong pinansyal. At tunay po yan. Yung suot ko po ngayon ay regalo rin sa akin. Salamat, Sister Noemi, sa damit na ito. Naniniwala tayo na ang Diyos ay kumakausap ng mga tao na nasa mission field upang ibigay sa atin ang ating mga kailangan. Hindi natin kailangang magdala ng sobra. Sobra ang chichirya, sobra ang closet, sobra ang excess cash. Pangalawa, ano yung mga kailangan dalhin? Ang sabi po rito sa Marcos 6, talatang 9, magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Agoy, patay ang pawisan. Huwag kayong magdala ng bihisan, sandalyas. So we will focus on the sandalyas at yung binanggit kanina na tungkod. Ang pagdadala ng tungkod at pagsusuot ng sandalyas signifies it means na malayo at marami ang lalakbayin. Kung kaya't mahalaga na daladala ang baston at merong suot na sandalyas. Yan po ang malinaw, mga kapatid. Sapat na si Jesus ang bako natin para sa misyon. Yun po yung magandang tingnan nating sentrong mensahe. Bakit natin pinagninilayan yung hindi dapat dalhin at dapat dalhin? Sapat na si Jesus ang baon natin. Una pong dapat nating dalhin, letter C, again, is Christ. Si Kristo ang kailangan nating dalhin na nagsusugo sa atin ng dala-dalawa. Pag sinugo tayo ng Jesus by twos, hindi ibig sabihin hindi siya kasama. Kasama siya at ang kanyang banal na espiritu sa bawat lakad natin. Si Jesus ang nasa bawat isang sumusunod sa mission na ibinigay ng Panginoon. There is a word in English, synergy. And in Greek word, it means synergio. Yung synergy po kasi, there is something na spirit that unites, no? There is something na nagpapalakas sa atin sa misyon bilang mga alagad ni Jesus. Synergeo in Greek. Hindi sinugo ni Jesus ng tig-iisa, kundi sinugo niya ng tigdadalawa. Dahil malinaw na merong gagawin ang Diyos sa ugnayan ng tigdadalawa. Napakaganda na sa gitna natin nandoon ang Panginoong Hesukristo. Pangalawa, sa paghayo natin, nakakalimutan natin may kasama tayo. At yun yung pangalawang dala natin. Minsan nga, nagiging makalimutin tayo na meron tayong bitbit o may kasama tayo. Hindi pabigat, kundi katulong natin sa misyon. Ang tawag doon, companion. In the ministry and mission na binigay sa atin ng Panginoon, kung si Kristo ay nasa atin, makikita natin yung ating companion as part of the mission. Dahil si Kristo ang sentro at ang companion natin ay bahagi ng ating mission, tayo ay iisang katawan at ang Panginoong Jesucristo ang siyang ulo. Kung kaya't nagko-complement yung kakayanan ng magkasamang tigdalawa. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 6:7, no? I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. So tayo ay participant lang noong mission with our companion, because Christ is the center of our mission. So nawa po na pagpala tayo ngayong umaga at sa ating paglalakbay ng malayo, dala ang tungkod at ang ating mga sandalyas, huwag nating kalimutang dala natin at kasama ang Panginoong Jesucristo at ang ating companion. Huwag isentro ang ating enerhiya at ang ating confidence o yung ating comfort sa chichirya,
sa closet, as sa excess cash. Because the Lord will tap people around us to give us what we need. At bilang iisang misyon na tinawag tayo ng Panginoon, huwag nating kalimutan yung unity among us. Ang pagkakaisa sa utos ng Panginoong Hesus sa pagtugon sa kanyang call for mission. May the Lord bless us. Good morning. At isama na sa panalangin ang Pastor Tiga Sr. at Mama Norma sa kanilang kalagayan. I entrust it to the Lord and I believe that God will heal them according to His wonderful grace and power for His workers in the vineyard of our God. Salamat ng marami and God bless you all. Marami pong salamat, Pastor JT. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating pagdiriwang na banal na hapunan sa pangunguna po ng Board of Elders. Si Kristo ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa Kanya ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa Kanya kailanmay hindi mauuhaw. Kung tayo'y nauuhaw ay lumapit lamang sa Kanya upang uminom. Datapwat ang sinumang uminom ng tubig na Kanyang ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na Kanyang ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Bago po natin ganapin ang banal na hapunan, kaya muna akong basahin sa inyo ang Pag-alang Institution. Ito ay matatagpuan sa unang Korento, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 29. At ganito po ang sinasabi.
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabi siya ay pinagkanlo, ay dumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapilas ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahanggaw para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo nitong tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagaan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Palain po tayo sa pagkabasa ng Banal na Kasulatan. Tayo po'y manalangin. Sa banal-banalang Diyos, paghindapating mo po kami sa aming pagtanggap ng katawan at dugo ng anak mong si Jesus. Lubin mo pong maging daluyan ito ng pagpapala sa aming mga buhay. Upang kami man ay maging bisig mo sa paglilingkod sa sangkatauhan, hanggang sa kami ay makapiling na sa iyong pagpiging diyan sa iyong kaharian. Tanggapin mo po ang pagtatalaga namin ng buhay at paglilingkod. Sa banal na pangalan ni Jesus na aming Panginoon ang Tagapagligtas. Amen. Atin ngayong pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon na inialay para sa atin. Atin naman ngayong pagsaluhan ang mga simbolo ng dugo ng ating Panginoon na binuhos para sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming makapangyarihan at walang hanggang Diyos, maraming salamat sa pagpapakain mo sa amin ng iyong katawan na nagbibigay buhay at ng dugo ng iyong buktong na anak na si Jesucristo. Isugo mo ang iyong banal na Espiritu sa pagkatapos na aming pagtanggap, kami sa pananampalataya ay patatagin upang maging ilaw at asin ng sanlibutan. Panginoon Diyos, dalangin namin na panatilihin sa amin ang pag-asa na iyong inilagay sa amin, upang kami na iyong mga anak ay maging malaya at ang patuloy ka namin papurihan, paglingkuran at kamtin ang buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po natin awitin ang pangwakas na awit, ang lahat po ng sumapit ang kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin ay inaanyayahan po mag-type sa ating chat box upang ipahayag ang kanilang pasasalamat at panalangin. Sama-sama po nating awitin ang ating pangwakas na awit.
Sige po, parang medyo madami, hindi ko naintindihan yung iba. O, sige po. Tayo po ay magpasalamat pa rin tuwi-tuwi na sa ating Panginoon sa iba't iba pong mga pagpapala at blessings na dumating po sa ating mga buhay. Kagaya nga po ng pagpapasalamat sa birthday, si Restina ba yon o Destination? Ano bang pangalan nun? August 26, nagpapasalamat ang para sa birthday yata ng anak ni Resty. Gayun din ang ating kapatid na Jobel Sim Orsos sa kung anumang pagpapala na dumating sa kanilang buhay ay pinasasalamatan nila iyon. Gayun din marami nagpapasalamat sa mensahe ng Pastor JT. Napaka maiksi ngunit malaman at makabuluhan ang kanya pong ating mga narinig na mensahe. Gayun din pagpapasalamat ng ating kapatid na Rowena de la Peña dahil siya po ay na-promote. Yay! Na-promote sa work at ganun din po pinagpapasalamat niya ang birthday niya po nung August 27 nga ba? Hindi ako nagkakamali. At gayun din ang kanilang wedding anniversary ng kanya pong asawang si Alex. Nagpapasalamat din po sino ba to? Sila Ate Sel ba yan? Jessel, Jules, sa pagbibigay. Ano ba? Nagbigay ang simbahan ng vitamins. At sana sila ay magkaroon din ng kagalingan. Ganon din sa lahat ng may sakit. Ganon din nagpapasalamat ang Basena family. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Thank you po sa Basena family. Yun ang pinapasalamatan pala ni Jobel Sim Orsos. Gayun din isama po natin ang mga kapatid po natin ngayon, mga prayers po para sa ating mga may sakit, katulad po ni Pastor Rodolfo Tigas Sr., gayon din ni Ate Norma Tigas, gayon din ni ating kapatid na Elder June Sardenya. Ganon din po kalusugan, kaligtasan ng buong Tigas family at Sardenya family. Kagalingan, kalakasan ni Alex de la Peña na nasa ospital pa rin po ngayon. At inire-request po na ating ipanalangin ng mga church workers pa rin po, mga pastors and workers po sa LCSMC na napakarami po talaga ng nahawahan po ng COVID at siguro nga po ang Delta variant na umiikot sa ating paligid ngayon. Kaya atin pong ilapit ito sa ating Panginoon at atin pong iangat sa Kanya ang lahat ng ito. Wala akong salamin. Teka lang po ha. Mahirap na po ang tumatanda. Okay. Okay. Doon atin pong basahin ang kanyang mga salita sa mga awit 121. Doon sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad ko'y tulong kay Yahweh, magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ikay ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroon. Ikay iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Pagpalain nawa ng ating Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ngayon ay mananalangin na mga kapatid at patuloy po nating damhin ang banal na presensya ng ating Panginoon sa ating mga kalagitnaan. Manalangin po tayo. Dakila at maibigin naming Diyos, salamat po Panginoon sa iyong mga patuloy na pagpapala na ibinubuhos sa bawat anak mo. Tunay nga Panginoon na lubos nga ang aming pasasalamat na ito. Salamat din Panginoon sa iyong mga salita na amin pong narinig sa pamamagitan po ng iyong lingkod na
ang aming pong Pastor JT. Salamat po Panginoon sa napakagandang mensahe mo na pinadaloy mo sa anak mo na ito. At ngayon mga kapatid, sa pagtatapos ng ating panambahan, ay muli po tayong magpapasalamat sa ating Panginoon sa mga pangako na hindi niya tayo iiwan at pababayaan kailanman. Salamat din o Diyos sa patuloy na patnubay mo at paggabay sa bawat isa. Salamat po Panginoon sa mga kasagutan at sa pagdinig ng aming mga panalangin. Tunay Panginoon na kami ay lubos na nagpapasalamat sa mga katugunan na ito. Salamat po Panginoon sa mga kaarawan na idinaos o idadaos pa ng bawat isa. Maging ang kanilang mga anibersaryo ay tunay Panginoon na pinagpapasalamat po namin ito. Salamat din Panginoon, kasama nito ay amin pong idinadalangin Panginoon ang aming mga kapatid kung saan ay patuloy na dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Napakadami po Panginoon ang aming pong mga kapatid, hindi lamang sa aming lokal na iglesia, kundi maging sa conference, Panginoon. Napakadami po ang aming mga manggagawa na sa ngayon ay nasa mga banig ng karamdaman. Higit na kilala mo, Panginoon, ang mga kapatid namin ito. Nalalaman po, Panginoon, na higit kanino man ang kanilang mga karamdaman na ito at ang kanilang mga pasanin sa buhay. Nakikilala mo, Panginoon, at nakikita mo ang nilalaman ng kanilang mga puso. At higit na ikaw ang siyang nakakabatid o nakakaalam ng nilalaman ng kanilang mga kalooban. Alam ko po, Panginoon, na batid po ninyo na higit na mabuti sa kanila. Kung kaya't Panginoon, kami po ay nananalangin. Nananalangin sa inyo para sa mga kagalingan ng lahat naming mga kapatid na ito na sa banig ng karamdaman. Kayo lamang po ang makakatulong sa kanila at kayo lamang po ang siyang makapangyarihan at makakapagbigay ng kagaanan sa kanilang mga mabibigat na dinadala sa kanilang mga buhay. Tulungan mo po silang mapaglabanan ang lahat ng mga pasanin na ito, lahat ng paghihirap na ito, upang may patuloy pa nila ang kanilang mga mabuting gawain at mga balakid na kanilang ginagawa sa kanilang mga buhay. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan upang makabangon sa banig ng karamdaman. Naniniwala kami, O Diyos, na sa pamamagitan mo, sapagkat ikaw ang aming dakilang manggagamot. Igawad mo, Panginoon, sa kanila ang iyong mapagpalang kapangyarihan upang malagpasan ang lahat ng mga pagsubok na ito sa kanilang mga buhay. Idinadalangin namin ang lahat ng ito, Panginoon. Kasama, Panginoon, ang aming mga pagpapasalamat sa umagang ito. Pagpalain nawa ng ating Panginoon ang bawat isa. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy na amin pong dinadakila ang iyong pangalan. Patuloy na pinapasalamatan namin ang iyong dakilang pag-ibig na siya naming patuloy din na nararanasan sa aming mga buhay. At ngayon mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ingatan tayo. Ingatan at ilingap nawa ng ating Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag nawa sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen at amen.
Magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. Tunay nga po na nagagalak ang iyong lingkod na muling makita ang bawat isa sa umagang ito.